Ika-15 kabanata, sa pagpapatuloy. Dahan-daang lumalapit sa kanya ang kalaban habang nakapatong ang espada nito sa sariling balikat, na tila walang anumang pag-aalinlangan o takot habang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakangisi ito sa kanya nang may halong panunuya habang sinasabi ng ating bida sa isip na sa dami-dami ng pwedeng mangyari. Ngunit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin at sa halip ay napamura na lamang siya dahil sa pagkadismaya sa sitwasyon. Habang nakatingin ang ating bida ng seryoso na malalim ang paghinga, sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang kanyang buhay at panloob na lakas ay hamak na mas mataas kaysa sa akin. Si Jukmyong at si Chokhu, hindi. Kahit silang dalawa pa ang magtulungan, mahihirapan silang talunin ang isang ito. At makikita sa itaas ng ulo nito ang nakalutang na plus isang buhay, habang nakangisi ito ng masama. Napangiwi siya ng mukha habang sinasabi pa sa kanyang sarili na paanong ang isang taong may ganitong klase ng lakas ay may iisang buhay lang. Patuloy sa pagngisi ito nang may pangungutya na sinabi nito na bakit ka ba tumitirik ang mata? Mamamatay ka rin naman. Tahimik naman ang ating bida na nakatingin lamang. At sinabi niya na dito na ako. Nagpakahirap din ako sa buhay na ito. Dagdag pa niyang bulong na ang unfair naman. Nainis ito sa kanya at naiinis na sinabi na ano ang ibinubulong-bulong mo dyan. Napangisi ang ating bida at sinabi niya na wala lang. Kasi parang basura lang ang lahat. Bulong pa niya sa kanyang sarili na paulit-ulit akong namatay at nabuhay, at ginawa ko ang lahat para manatiling buhay. At muling sinabi ng ating bida dito na akala ko may pagkakataon akong manalo. Pero napakalaki ng agwat sa pagitan natin at napaka-unfair naman ito. Tumugon naman ito sa kanya na nabaliw ka na dahil malapit ka ng mamatay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada na sinabi pa niya na tama ka, nabaliw na nga ako. Dagdag pa niyang sinabi na kahit na mamatay pa ako, manlalaban at magpupumiglas ako. Malakas na sinigaw niya na baliw ako, ikaw na mapalad na anak ng puta ka. At ilang sandali pa mabilis siyang nawala sa kanyang pinagkakatayuan. Mabilis siyang tumalon sa ere at buong lakas na inihampas ang kanyang espada habang ginagamit ang white fluorescent demonic arts, dahilan upang sumabog ang maputing ningning ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Napaseryoso naman ang tingin ng kanyang kalaban at bahagyang humigpit ang ekspresyon ng mukha nito nang makita ang pag-atake. Naharang ng kalaban ang kanyang pag-atake. At sa mismong sandali ng pagsalpukan ng kanilang mga espada ay sumiklab ang kislap ng enerhiya na may kulay puting ningning, na tila niyabi na kumalat sa paligid. Ang kakaibang kislap na yun ay bunga ng kapangyarihan ng white fluorescent demonic arts, na nagpalabas ng matingkad na enerhiya sa bawat banggaan ng kanilang mga sandata. Mahigpit na nagngangalit ang mga ngipin ng ating bida habang napapamura sa ilalim ng kanyang hininga, halatang nahihirapan siya. Lumaki ang mga mata niya nang biglang may lumiwanag sa kanyang harapan. At makikita ang kanilang mga espada na nagkikiskisan ang mga talam na naglalabas ng sobrang liwanag habang patuloy na nagbabanggaan. At ilang sandali pa ay malakas na sumabog ang puwersang pinapakawala nilang dalawa, na kumalat sa paligid na parang alon ng enerhiya. At makikita ang pag-atres nito habang napaluhod, at ang mga paa nito ay dumudulas at nag-iiwan ng bakas ng pagkakagasgas sa sahig. Bago biglang magbago ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa ating bida, halatang-halata ang matinding gulat at pagkainis sa kanya. Nakatayo ang ating bida sa harapan nito habang unti-unting lumiliwanag ang kanyang espada na nakataas. Makikita naman ang pagtataka sa mukha ng ating bida habang nakatingin dito, na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at pilit inuunawa ang nangyayari sa harapan niya. Nakita niya pala ang stats nito na bumaba. Ang kanyang buhay na dati-dati ay 455 ay bumaba ng 640. At ang internal energy nito, mula sa 5,380 ay bumaba ng 640, na pasalubong ng kilay ito na hinanda ang kanyang espada sa harapan na sinasabi pa na anong klaseng martial arts ba ito. Napaseryoso ng mukha ang ating bida na napabulong siya na nagtagpo lang naman ang aming mga espada. Dagdag pa niya na tumilim ang tingin na ito. Mukhang may pag-asa ito, at sinabi pa niya sa kanyang sarili habang naiisip ito na mayroong tinatawag na freezing fluorescent demonic arts. Ito ay isang sining ng pakikipaglaban na gumagamit ng matinding lamig at ito ang pinakamataas na sining ng demonyo na tanging ang mga may pinakamataas na ranggo lamang sa eskwadron ang makakapagpalabas. Dagdag pa niya na gayunpaman,
Ito ay isang sining na mas angkop na pag-aralan ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan na gumagamit ng matinding ki. Dahil sa sobrang lakas nito, ninais din itong matutunan ng mga kalalakihan at mga demonyo. Dahil dito, gumawa sila ng iba pang sining ng pakikipaglaban na hango o kinuha rito. At paliwanag ng tagasalin, ang nakasulat ay demonic people na sa tingin ko ay ang mga gumagamit lamang ng sining ng demonyo. At pagkatapos, naglabas ng enerhiya ang kanyang espada habang sinasabi sa kanyang sarili na naniniwala ako na ang white fluorescent demonic arts ay isa rin sa mga sining na yon. Wala akong katawan na kayang mag-polarize o mga meridian kung saan madaling dumadaloy ang ki. Napangisi siya at naglabas ng hininga na malamig na sinabi, ngunit nailabas ko ang sining na ito ng napakadali. Wala nang ibang paraan para ipaliwanag ito. Samantala, makikita naman ang kanyang kalaban na may bakas ng pagkainis sa mukha habang nakatitig sa kanya, halatang hindi natutuwa sa sitwasyon at sa patuloy na pagtutunggali nilang dalawa. At makikita ang kanyang stats. At ang kanyang internal energy. Mula sa 910 ay bumaba sa 310. Napaseryoso siya ng tingin at sinabi niya sa kanyang sarili na nagtagumpay ang aking atake, pero hindi rin maganda ang lagay ko. Hindi na nakatiis ang kalaban. At agad na sumugod sa kanya habang sumisigaw, kaya't agad namang naging alerto ang ating bida sa biglaang pag-atake nito. Naiwasan niya ang mga atake nito, at makikita ang mga hiwa sa hangin na naiwan ng mabilis na pag-ugoy ng espada. Sinabi pa niya sa kanyang sarili habang patuloy siyang inaatake ng kalaban na ang ganap na pagsabay sa bilis nito ay hindi madali, pero nakikita ko ito. At ilang sandali pa ay hinarang niya ang espada nito na malakas na tinaga sa kanya, dahilan upang magbanggaan ang kanilang mga sandata at umalingaw-ngaw ang matinding puwersa sa paligid. Nagkiskisan ang kanilang mga talam habang pareho silang nakangiwi ang mukha, kapwa ayaw magpatalo at pilit na dinidiin ang kanilang mga sandata sa isa't isa. Sa isang malakas na puwersa, hinawi niya ang espada ng ating bida, dahilan upang tumilapon ang kamay nito sa gilid habang mahigpit pa ring hawak ang sandata, at kasabay nito ay malakas siyang sinipa ng kalaban bago sumigaw, "Huwag ka nang makipaglokohan." Napaatras siya, at makikita ang pagdulas ng kanyang mga paa sa sahig habang pilit niyang binabalanse ang sarili matapos ang matinding sapol. Makikita ang naiinis na mukha niya habang muling bumaba ang kanyang buhay ng 17. Lumapit sa kanya ang kalaban habang nakangisi at sinabi, "Medyo nagtagal ka rin gamit ang maliliit mong madayang taktika." Napangiwi na lang siya ng labi at sinabi niya sa kanyang sarili na mukhang hindi sapat ang lahat para mapatamba siya. Bigla namang nag-anunsyo ang system sa kanya na tumaas ang iyong kahusayan sa white fluorescent demonic arts. Nagaya, antas ng baguhan. Napalaki ng mata ang ating bida habang nakatingin dito na napasabi pa siya sa isip na antas ng baguhan. Ano ito? Pero sa tingin ko, hindi naman ito mapapabuti ang lakas o buhay ko. Ito ba ay pag-level up ng martial arts? Itinaas niya ang kanyang tingin sa kalaban, at sa isang sandaling puno ng determinasyon ay mabilis siyang tumalon sa ere habang sinasambit ang, "Sa ngayon, gagawin ko na ang lahat ng kaya ko." At habang siya ay nasa itaas ay malakas niyang winasiwas ang kanyang espada na tila humihiwa sa hangin, na nagbunga ng mga matatalim na bakas na agad nagpa-atras sa kalaban dahil sa bigat at lakas ng kanyang atake. Biglang may pumuslit na dugo mula sa katawan ng kalaban, at sa kanyang mukha ay agad na mababakas ang pagkabahala, habang bahagyang nanlaki ang mga mata nito na tila hindi inaasahan ang bigat ng naging pinsala at ang biglaang pagbaliktad ng sitwasyon. Nagulat naman ang ating bida, na hindi makapaniwala sa nangyari, at sa kanyang isipan ay hindi niya napigil ang mapabulong ng, "Naging mas mabilis ako ng husto." Nakatingin siya sa ibaba, at napasabi pa siya sa sarili na, kung ganito ang lagay, ibig sabihin. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, pareho silang biglang kumilos ng mas mabilis, sabay na sumugod sa isa't isa habang sumisigaw ng buong lakas. At sa muling pagtagpo ng kanilang mga espada ay nagbanggaan ang talam na tila kumalabog ang hangin. Habang ang kislap ng enerhiya ay sumabog sa paligid bilang tanda ng matinding lakas ng kanilang salpukan. At pagkatapos, mabilis siyang dumistansya sa kalaban sa pamamagitan ng 3 mabilis na hakbang pabalik. Sinabi ng kalaban na may nakakunot na noo dahil sa inis, na paanong nangyari ito. At ilang sandali pa ay bigla itong natigilan ng mapatingin sa kanyang espada na tila may hindi kapani-pani walang pagbabago o pinsalang hindi niya inaasahan. Habang ang ating bida naman ay nakatutok lamang ang tingin dito.
Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-iingat, sinusuri ang sitwasyon. Nabigla ang kalaban nang mapagtanto na ang espada pala niya ay nabasag, at mas lalong lumalim ang kanyang pagtataka habang pinagmamasdan ang mga tipak ng talam na tila hindi dapat basta-basta sumuko. At sa gitna ng katahimikan ng labanan, biglang umalingaw-ngaw ang system sa kanyang isipan at nagbigay ng abiso, ang perpektong pagkakataon. Natuklasan mo ang kahinaan ni Heavenly Abyss Squadron Leader Oma. Paano mo gustong ituloy ang iyong galaw? At sa sandaling yun ay tila huminto ang mundo sa kanyang paningin. Nakatingin siya sa system at doon ay makikita ang mga pagpipilian, una umatake. Pangalawa, gumamit ng sining ng pakikipaglaban. Pangatlo, gumamit ng kagamitan. Habang nakahinto ang oras nakatingin siya kay Oma na sinasabi niya sa kanyang isip na hindi sigurado kung mapapatay ko siya gamit ang simpleng atake. Sa pagkakataong ito, na muling sinabi sa kanya ng system na pinili mong gumamit ng sining ng pakikipaglaban. Isang listahan ang ipinapakita sa ibaba. Gumamit ng sining ng pakikipaglaban. Una, White Fluorescent Demonic Arts na kalak. Pangalawa, Fiery Fist Demonic Arts, pwede gamitin. Pangatlo, Kenvin ng Final Demonic Arts. Nakalak. Seryoso ang tingin niya at sinabi sa kanyang sarili na tatlong uri ng sining ng pakikipaglaban ang lumabas, pero hindi ko pwedeng piliin ang White Fluorescent Demonic Arts o ang Kenvin ng Final Demonic Arts. Malamang ay dahil ito sa natitira kong panloob na lakas. Kung gayon, makikita ang kamay ng ating bida na mabilis na dumampi sa katawan ni Oma bago pa man ito makakilos o makapaghanda, na para bang nailesutan niya ang mismong agos ng oras. At sa sandaling yun ay kitang-kita ang biglaang gulat sa mukha ng kalaban habang napagtatanto nitong huli na ang lahat para makaiwas sa paparating na atake. At malakas na sumigaw ang ating bida habang sinasabi ng system sa kanya na kasalukuyang ginagamit ang Flaming Vermilion Palm. At ilang sandali pa, isang malakas na bugso ng apoy ang sumiklab mula sa kanyang palad. Na mabilis na bumalat kay Oma sa naglalagablab na init, habang ang nagngangalit na apoy ay humagupit sa paligid at nagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Tuluyang naubos ang natitirang buhay ni O. Maria. Unti-unting nilamon ng apoy ang kanyang katawan hanggang sa mawalan ito ng lakas na lumaban, at nang hamupa ang pagliyab ay makikita ang nasunog nitong katawan. Mula sa kanyang bahagyang nakabukas na bibig, ay marahang lumalabas ang manipis na usok. At ilang sandali pa, tuluyang bumigay ang kanyang katawan at bumagsak si Oma sa sahig. Habang nananatili sa ating bida ang bakas ng matinding pagkabigla at hindi makapaniwalang ekspresyon. Makikita ang system na bumaba ang mga stats na ang buhay niya ay nabawasan ng 10. At ang kanyang internal energy ay bumaba ng 882. Habang napaupo naman siya na pinagmamasdan si Oma na dumadaing ng sakit. Paisang sinabi niya na natalo ko siya. Sagad at ubos na ang buhay at panloob na lakas ko. Napakadikit niyon. Kung hindi dahil sa weak point window, baka natalo na ako. Naglakad ang ating bida papalapit kay Oma habang sinasabi na kailangan ko nang umalis. Mamatay talaga ako kapag may dumating pang ibang kaaway dito ngayon. At makikita ang mga nakuha niya kay Oma na isang blue pear drunken lotus. Isang living skin to vermilion muscle transfiguration. Isang aklat aralin sa batas ng patagang pagkilos. At pagkatapos, unti-unting bamaling ang tanawin sa kalangitan kung saan makikita ang araw na palubog na sa abot tanaw. Habang ang gininto ang liwanag nito ay kumakalat sa buong paligid at nagbibigay ng mapulang kulay sa kapaligiran. Hindi nagtagal ay sumapit na ang umaga, at kasabay ng paglitaw ng unang sinag ng araw ay makikita ang marahang pag-indayog ng mga dahon ng mga puno na sinasayaw ng malamig na simoy ng hangin. Sa gitna ng payapang tanawin, isang malakas na paghinga ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid. Habang nas ilalim ng puno sinabi pa niya na matapos kong magpalakas gamit ang isang golden potion. Nagtago ako sa kagubatan at nanatiling walang kibo. Dagdag pa niya na umaga na ba? Makikita ang kanyang paghinga na sinabi pa na natapos ko na ang kinakailangang pagkuha sa lahat ng 6 na kawayan. Dagdag pa niya habang makikita ang sinasabi ng system na nais ko sanang itabi ang mga kagamitang nakuha ko kay Oma para maipan ko ang mga ito para sa susunod kong buhay, pero tinanggihan sila ng toolbox. Para bang sinasadyang ihiwalay ang mga kagamitan na maaaring magbigay sa akin ng kalamangan sa susunod kong buhay. At makikita ang system na sinasabi na living vermilion skin to muscle transfiguration paglalarawan,
isang artipisyal na elixir na ginawa sa pamamagitan ng pag-ipon ng enerhiya ng Alpine region sa iisang kabuuan. Maaaring gamitin sa lahat ng uri ng pangangatawan. Epekto, bahagyang nagpapataas ng pinakamataas na puntos ng buhay, maximum health, Blue Pear Drunken Lotus. Description: isang elixir na ginawa mula sa mga bulaklak ng lotus na sumibol mula sa mga binhing may 1,000 taong gulang. Maaaring gamitin ng anumang uri ng pangangatawan. Epekto, bahagyang pinapataas ang pinakamataas na antas ng panloob na enerhiya. Blue Pear Drunken Lotus. Paglalarawan, isang elixir na gawa mula sa mga bulaklak ng lotus na sumibol mula sa mga butong may 1,000 taong gulang na. Maaaring gamitin sa lahat ng uri ng pangangatawan. Epekto, bahagyang nagpapataas ng pinakamataas na panloob na lakas, maximum internal energy. Nakaharap siya sa system na sinabi pa niya sa isip na noong una, inisip ko kung dapat ko ba itong gamitin, pero kailangan ko itong pagplanuhan ng mas masusi. Sa usapin ng mga elixir, kung gagamitin ko ang mga ito pero mamamatay din naman ako sa huli at babalik sa simula, bale wala rin na nakuha ko sila. Dagdag pa niya na isang bagay na nagbibigay ng permanenteng epekto, hindi katulad ng mga elixir. Dagdag pa niya na makikita ang system na ang lihim na aklat. Aklat aralin sa batas ng patagang pagkilos, paglalarawan. Isang teknik sa patagang pagkilos na ginamit ng Elder Spirit Guide, na yung skorte sa tagapagturo, 120 taon na ang nakakaraan. Sinabi pa niya sa isip na ang mga martial art na natututunan ko ay hindi nawawala sa aking mga alaala. At ilang sandali pa makikita siyang nagme-meditate at naglalabas ng enerhiya sa kanyang katawan. Lumabas ang system na sinabi pa na natutunan mo ang teknik ng patagang pagkilos mula sa aklat aralin sa batas ng patagang pagkilos. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na sa sandaling tinanggap ko ang opsyong pag-aralan nito, ang lahat ay nakatatak na sa aking ulo. Lahat, mula sa mga teknik sa paghinga hanggang sa kung paano ito gagamitin. Sinabi pa niya habang makikita ang sinabi ng system sa kanya na kung gagamitin ko ang aklat na ito at ang window na lumabas nung mamatay si Oma, kung sa bagay. Magiging isang napakalaking kalamangan nito para sa akin. At ilang sandali pa, lumabas na siya mula sa loob ng kahoy at nagsimulang maglakad, habang ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang paligid. Habang naglalakad sinasabi niya sa kanyang sarili na habang iniisip ko ito, lalong nagiging malinaw ang lahat. Dapat kong kunin ang lahat. Dagdag pa niya na ang lahat ng swerteng ibinigay sa akin nang walang itinira. Napaseryoso siya ng tingin na sinabi pa niya sa kanyang sarili na, kung magagamit ko lang ito nang walang limitasyon. Kung ganoon, ang pangarap kong umakyat sa rurok na nais ko ay hindi na lamang mananatiling isang pangarap. Na makikita na siya sa harap ng trangkahan na malaki. Nasilaw naman siya sa liwanag na tumama sa kanyang gilid na mata, dahilan ng pagpikit nito. Humarap siya dito habang sinasabi niya na ang liwanag na ito, isang hindi likas at misteryosong liwanag. Ito ba ang tinatawag na swerte? Habang inaabot niya ito, umalingaw-ngaw ang system na sinabi sa kanya na nais mong isave ang iyong progreso. Agad na sumagot ang ating bida na oo. Nakaharap siya sa system habang sinasabi sa kanya na sa aling file mo gustong isave ito. Celestial Year 95, Kabanata 2, ang Earth Demon ay nagtatanghal ng 3 magkakaibang buhay. At ilang sandali pa napapikit siya ng mata. At sinabi ng system sa kanya na hindi ka nag-save. Nanatiling nakatayo siya sa harapan ng system. At ilang sandali pa ay nagpatuloy na siya sa paglalakad habang sinasabi niya sa isip na, wala akong pinagsisisihan. Hindi ko alam kung darating pang muli ang pagkakataong ito o kung ito na ang huling beses na lalabas ito. Nakatingin siya sa unahan na sinabi pa niya pero mas mabuti nang hindi ko isave ang pagpipiliang ito. Marami pa ring kayamanan dito. Dahil babalik naman ako rito. Sa susunod kong buhay, na seryosong napatingin siya sa gilid. At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata. Ika-16 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga maliliit na kawayan na maingat na inilapag sa lamesa, na nakuha mula sa mga kalabang kanyang tinalo sa nagdaang labanan. Nakatingin dito ang instructor habang tahimik na sinusuri ang mga maliliit na kawayan na nakalapag sa ibabaw ng lamesa, at ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumaraan sa bawat pangalang nakasulat sa mga ito. At ilang sandali pa, makikita ang instructor na tahimik na tumingin sa kanya,
habang nananatiling kalmado ang kanyang mukha at tila may malalim na iniisip sa kanyang isipan. Nagsalita naman ang ating bida na tinanong na may problema ba? Habang tahimik na nakatingin sa ibaba ang instructor at sinabi na piliin mo ang susunod. Nakatingin ang ating bida sa mga kawayan na may pangalan na sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan ko rin naman silang piliin lahat kahit anong mangyari, kaya hindi na kailangang pag-isipan pa yan. At ilang sandali pa ay tinuro niya ang isang kawayan na may pangalan na yun. Tahimik naman ang instructor na tumuro sa likuran habang sinasabi na kaya. Pinili mo ang iyon o kahusayan sa pananalita. Dagdag pa nito na pumunta ka roon. Agad namang tahimik na yumuko ang ating bida bilang paggalang, at matapos tanggapin ang utos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuang itinuro ng instructor sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa pintuang itinuro ng instructor, makikita ang malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. Tahimik siyang napayuko ng bahagya habang kinakausap ang kanyang sarili sa isipan, pero bakit? Bakit hindi ko makita ang iba? Sinabi pa niya sa isip habang naglalakad sa hagdan pababa na bagamat hindi lang ito ang tanging pasukan. Akala ko ay may makakasalubong ako kahit 2 tao man lang. Patuloy siya sa pagbaba sa hagdan na sinabi pa sa kanyang sarili na walang katao-tao dito. At nang makaharap sa pintuan sinabi pa niya sa isip na sabagay, basta makalagpas ako, wala akong pakialam. At pagkatapos, tumitig siya sa harap ng pintuan. At doon ay nakita niya ang pangalan na yun. Binuksan niya ang pintuan habang sinasabi sa isip na ano kayang klaseng pagsubok ang haharapin ko sa pagkakataong ito. Habang nakasilip siya sa pinto mapapakinggan ng isang tao na nagsasalita na ang lintik na yan. Pagpasok niya sa loob ng silid, makikita ang isang lalaki na nakaupo ng tila walang pakialam. Nakatungtong ang dalawa nitong paa sa ibabaw ng lamesa habang nakahalukip-kip ang mga kamay sa kanyang katawan. Kapansin-pansin din ang kanyang mukhang may nakangiwing labi, na tila may halong pangungutya, habang tahimik nitong pinagmamasdan ang ating bida. Bahagya siyang napaatras nang maramdaman niya ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Sa isang iglap ay napatirik ang kanyang mga mata sa pagkabigla, habang tila may hindi nakikitang pressure na bumabalot sa buong paligid at mabigat na dumadagan sa kanyang katawan. Pinagpapawisan siyang sinasabi sa isip na may bahagyang aura ng pagnanais na pumatay. Napakatindi nito na parang bumabaligtad ang sikmura ko. Napakalakas niya. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang makikita ang nasa ulo nito na may tandang pananong na 2 at plus 1 na higit pa roon, ano ba ang bagay na yan? At sinabi pa nito sa kanya na may naiinis na mukha na anong tinitingin-tingin mo riyan, ipis ka. Agad siyang yumuko ang ulo na paputol-putol na sinabi na pumunta ako rito para kumuha ng pagsusulit sa militar. Panandali ang tumahimik ang silid habang nakatingin lang ito sa kanya. At ilang sandali pa kinakabahan niyang sinabi na pumunta ako rito. Hindi niya ito naituloy nang naiinis nitong sinabi sa kanya na kapag dinaldal mo pa ang ganyang kalokohan ng isa pang beses, papatayin kita. Natakot ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na napakatinding bloodlust. Nanginginig ang kanyang kamay at sinabi pa sa kanyang sarili na anong gagawin ko. Bahagi ba ito ng pagsusulit? Itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi pa sa isip na kung hindi ko man lang masimulan ang pagsusulit. Automatiko akong madidiskwalipika. Makikita ang cabinet na bukas na sinasabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong gumawa ng paraan. Dagdag pa niya na walang laman ang silid. Biglang isang tela ang nakit niya na nasa tasa na sinabi pa niya sa isip na mayroon kaya ditong kahit anong makakapagbigay sa akin ng pahiwatig para sa pagsusulit. Dagdag pa niya na isang pirasong papel. Tahimik na naglalakad siya habang nakatingin sa lalaki. Kinakabahan pa niyang sinabi sa isip na wala ba siyang pakialam sa kung ano ang gagawin ko. At nang makalapit dito agad na kinuha niya ang papel na nasa tasa. At pinagmasdan niya ito ng mabuti. Biglang umalingaw-ngaw ang system na sinabi nito sa kanya na tanong numero 1. Dagdag pa ng system sa kanya na nasa isang lihim na misyon ka. Nakatanggap ka ng utos na patayin ang mga middlemen. Nagulat naman siya nang makita ang nilalaman nito. Sinabi pa sa kanya ng system na habang naglalakad ka sa kaibuturan ng kagubatan, nakakita ka ng isang walang taong bahay. Dito, natagpuan mo ang 3 lalaki na kanina mo pa hinahanap. Habang mariin na nakatingin siya sa system sinasabi pa sa kanya nito na naghahanda na silang umalis. Silang 3 ay marunong ng martial arts at paisa-isa silang alinman sa mas malakas sa iyo. Katulad ng lakas mo,
o mas mahina sa iyo. Sa parehong pagkakataon, walang pakialam ang system sa iyong paligid. At sinabi pa sa kanya nito na paano ka kikilos. Napasabi pa siya sa kanyang sarili na ito ba, ang pagsusulit? Napahawak siya sa baba habang nakatingin sa system na may apat na pagpipilian na una, magsagawa ng sorpresang pag-atake at patayin ang kaaway. Pangalawa, magpanggap bilang isang tao mula sa Miriam at makipag-usap sa kanila. Pangatlo, mag-antay sa tabi ng bahay hanggang sa may mangyari. Apat, wala kang pipiliin kahit ano. Napasabi pa siya sa isip na ano ang punto ng pagpapakita ng pagpipilian kung wala ka namang pagpipilian na kahit ano. Ang sorpresang pag-atake ay irresponsable. At ang pakikipag-usap naman ay mapanganib, kaya. At muling sinabi sa kanya ng system na pinili mo ang mag-antay sa tabi ng bahay hanggang sa may mangyari. At nakangising sinabi niya na mag-aantay ako hanggang sa may mangyari. Ang pinakaligtas na paraan ang pinakamabuti. Napangisi naman ito ng masama. At nagulat siya nang bumigat ang hangin na sinabi pa sa kanya nito na Pakshet. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang yun at maramdaman ang nakapangingilabot na pressure na nagmumula sa lalaki. Agad siyang napaurong. Makikita ang takot na unti-unting bumalat sa kanyang mukha habang hindi niya maalis ang tingin sa taong nasa kanyang harapan. Sa isang iglap, gumalaw ang lalaki ng napakabilis. Isang aninong guhit ang sumibat sa hangin kasabay ng kanyang paglapit, at bago pa niya magawang makaiwas, naramdaman niya ang biglaang pagdampi ng malamig na talam sa kanyang leeg, kasabay ng mabilis na kilos ng lalaki sa kanyang harapan. Gumuhit ang dugo sa kanyang leeg na makikita ang gulat sa mukha niya na napasabi pa na ang walang hiyang ito. At pagkaraan ng ilang sandali bumulwak ang dugo sa kanyang leeg. At agad na umalingaw-ngaw ang system na sinabi na Celestial Year 95, Kabanata 2, ikaw ay babalik sa nakaraan. At pagkabalik niya agad na sinabi sa kanya ni Builgi na, pumili sa pagitan ng tatlong pagpipiliang ito. At makikita ang oras ay nakatigil na magkaharap silang dalawa. Tahimik lang siya habang sinabi niya sa kanyang isip na nakabalik na naman akong muli. Na makikita na napangiwi siya ng labi. Sinabi pa ng system sa kanya na pinili mo ang maging core warrior ng Earth Demon. At sinabi sa kanya nito na magandang pilihan. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang sarili na ang parehong pinili ko sa nakaraan kong buhay. Makikita ang mukha ni Builgi na sinabi niya sa kanyang sarili na lahat ay parehong-pareho sa huling pagkakataon. Dagdag pa niya habang mariin siyang nakatingin na ang paraan niya ng pagsasalita, ang kanyang tingin, at maging ang kanyang mga kilos. Hindi niya man lang nakalimutang banggitin ang textbook tungkol sa 3 primary excellences. Sinabi pa niya na at dahil doon, umalis na ang Earth Demon. Naiisip ang nangyari sa kanya na napahawak sa kanyang leeg na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ko man lang nagawang iangat ang aking daliri bago ako natamba. Nakangiwi ang kanyang bibig na sinabi pa niya sa isip na masyadong mahina pa rin ako. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong maging mas handa pa ng lubusan. Nakatingin siya sa system na makikita ang mga kagamitan na nakuha niya. Napabilang siya ng tingin at nakapikit na sinabi sa isip na permanente ang mga gamit sa loob ng toolbox, gaya ng inaasahan ko. Dagdag pa niya sa kanyang isip na nakatingin sa lamesa na ibig sabihin, kung may nakawin ako mula sa silid ng Earth Demon at itabi ko ito sa aking toolbox. Hindi ito mawawala o maapektuhan sa susunod kong buhay. Naghanap siya ng aklat habang sinasabi niya na kung para naman ito sa kapakanan ng susunod kong buhay, maghanap tayo ng kahit anong pwedeng mapakinabangan. Binuksan niya ang isang cabinet. Napatingin siya sa gilid ng tahimik. Mula sa kanyang harapan, makikita ang kanyang sarili sa salamin at nakita ang nasa itaas niyang salita na 2 barya, ikalawang pagkakataon. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kasama ang +1 na buhay na nakuha ko noong patayin ko si Uma, 2 na lang ang natitira sa akin. Lumingon siya sa likod na sinabi pa niya na ayos lang. Mabuti pa rin naman ang kalagayan ko. Lakasan natin ang loob natin. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang binuksan naman niya ang cabinet ng damit na ginalugad ko na ang buong paligid pero wala akong mahanap na kahit anong kapaki-pakinabang. Kailangan ko man lang may makuha kahit papaano. Sa pagbukas niya ng damit tila may nakita siya sa likod nito. Sa likod ng cabinet, may napansin siyang isang manipis na guhit sa kahoy. Hahawakan niya ito habang sinasabi na ano ang lamet na ito. Nagulat siya nang mag-anunsyo ang system na, pinakamataas na lihim na aklat. Nakuha mo ang isa sa 4 na huling sining ng demonyo, ang hangin.
Nakaharap siya dito na sinasabi sa system na 4 final demonic arts. Detalye, isang uri ng martial arts na ipinagkaloob ng heavenly demon sa kanyang mga alagad. Isang kalipunan ng halos 200 taon ng sining ng pakikipaglaban na naglalaman ng pinakayaman ng demonic arts. Ang 4 final demonic arts ay binubuo ng 4 na elemento: lupa, tubig, apoy, hangin. Ang pinakasukdulang demonic art na may elemento ng hangin ay ibinigay sa Earth Demon. Masayang napasabi siya sa kanyang isip na ito ay isa sa mga pinakasukdulang uri ng martial arts na ipinagkaloob sa Earth Demon. Mabilis siyang tumakbo sa Chonil Library basement. Tumigil siya dito at makikita ang mabilis na paghinga. Masaya siyang nakatingin sa system tools. At makikita sa hulihan ang nadadag na nakuha niya na ultimate classified books. Sa sobrang saya niya ay napatikom siya ng kamao sabay sigaw ng kaligayahan. Napahawak sa ulo na sinabi pa niya na may ningning sa mga mata na hindi ito panaginip. Diba, kinikilabutan ang buong katawan ko. Talagang ito ang 4 na huling sining ng demonyo. Masayang bumagsak siya sa sahig habang patuloy na tumatawa. Nakatitig sa natuklasan niya, at sa kanyang mukha ay mababanaag ang halo ng pananabik, pananampalataya, at pananabik sa kapangyarihang maaaring mabago ang kanyang kapalaran. Bigla siyang tumigil sa pagtawa habang nakatingin lang sa itaas. Tumayo siya at umupo na nakatingin lang sa system. Makikita ang system na ang nakalagay ay buhay. 118 of 120, panloob na enerhiya, 250 of 250. Napahawak siya sa baba na napasabi sa kanyang isip na kaawa-awa ang mga stats ko. Dapat hilingin ko kay Jeowon ang Flying Dragon Peel sa pagkakataong ito. At naiisip niya ang pagkahiwa ng kanyang leeg na sinabi pa niya na sa tingin ko naiintindihan ko na, ngayong namatay ako nang walang kalaban-laban sa huli kong buhay. Ang pagiging ligtas at maingat ay hindi magbibigay sa akin ng pinakamagandang resulta. Mariin siyang nakatingin habang sinasabi pa sa kanyang isip na at ang tadhana ay may malaking impluwensya kung sino ang nagmamay-ari ng mga kayamanan sa loob ng militar. Kung gusto kong maging handa ng lubusan na makipaglaban sa mga master, kailangan kong lumakas sa kahit anong paraan. At makikita ang system na sinabi pa niya sa isip na kung sa bagay, tama lang na ubusin at gamitin ko na ang lahat ng elixir na nasa akin. Ginamit niya ang mga ito na makikita ang mga enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan. At ilang sandali pa ay minulat niya ang kanyang mata. Makikita ang kanyang katawan na nagkaroon ng pandesal na sinabi pa niya na higit pa ito sa inaasahan ko. Nararamdaman ko na hindi lang ang aking mga stats ang nabago, kundi pati ang katawan ko. Tumayo siya habang tinikom ang kanyang kamao na sinabi pa niya na lumaki ang aking mga kalamnan, at naging mas matipuno ako. Sa tingin ko ay tumangkad din ako. At pagkatapos ay napangiti siya. At sinabi sa kanya ng system na nagtagumpay ka sa pagmaster ng 4 final demonic arts, wind. Na napasabi pa siya na sa wakas, ang matagal ko nang inaantay. Ang pinakasupil na kapangyarihan na magpapahintulot sa akin na magpabagsak ng isang gusali sa isang pitik lang ng daliri. Nagpalabas siya ng green na enerhiya na sinabi pa niya na gamitin na natin. Ang lupit na to. Biglang nag-anunsyo ang system na lock. Nagulat naman siya nang makita yon na napasabi na ano. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata.